bumoboto. Boto kasi ng boto eh. Ayan, kung sino-sino tuloy nauupo na si Raulo. Gusto nila yun eh. Gusto nila ng gobyerno ng mga ganun, mga diversion, pare. Sancho Art of War pare. Divide and Oo. conquer. Ang Divide isang and society na divided pare. Never yan lalaban. Gusto. Hindi tol, titigil na ako. Lahat ng connection ko sa gang, puputulin ko na tol. Pwede ako mabuhay sa ibang bansa ng anonymous ako. $250 million. Pag wala kang pera, wala kang say. Ang problema kasi, pag pinanganak kasi isang situation na ang choices mo between maging hold-upper, prostitute, carnapper, o killer. Parang, o drug dealer. Parang, anong klaseng choice yun, pre? Welcome everybody Di ba sa ako isa na parang namang bagong episode. Ha? Ay puta, parang may energy ngayon. Sa isa na naman pong bagong episode ng Golden Era of Virtual Entertainment. Kwentuhan ako with Jake and Ryan. Woo! Woo! Pare, Welcome sa segment namin, The Mundane Life of Jake and Ryan. Sige, simulan mo ang mundane na kwento pa. walang tigil sa kakatrabaho, napaka-busy. Talaga? Kwentuhang buryon. Ano pang ginawa niyo? Tagay muna tayo, pare. Cheers muna. Cheers. Cheers, cheers. Wala tayong pan-thumbnail, ha? Yan pare. Nakakuha ba? Nakuha? Hindi ko siya maling reaction. Okay. Eh, parang humahabol. Siguro lang kailangan lang natin ituloy-tuloy yung conversation para... Ito nga pala, no? Pare, napanood mo ba yung UFC? Gusto ko sanang lagyan natin yan sa huli natin ang ating 5 minutes UFC segment. Kaso sige, dahil sinimulan mo na, di pag-usapan natin. And the new! Pare, and the new! Pare, Sean Strickland. Akalain mo yun? Nagising ako, pare, naduling ako eh. First time ko nakita na ano. Hindi ko alam kung... Pare, parang kakaiba si Adesanya, parang naging helpless. Hindi, parang hindi Parang sineryoso yung training niya eh. Oo, parang hindi siya eh. Hindi siya aggressive. Wala siyang pang-counter kay Sean Strickland. Lagi Oo, niyang grabe, tapos pinipilit niya pare lagi yung high kick niya. Hindi ko alam kung bakit. sabi ni Sean Strickland, napaka-ano daw niya, napaka-slow. Kitang-kita niya daw lahat ng shot na binibitawan ni Easy. Eh baka nga Pero kasi hindi niya siniseryoso. Kakaiba, no? Di ba talaga pag nalayo ka sa parang determination minsan eh. Siguro na ang dami rin kasi niyang obligasyon siguro sa mga media, no? Ganun naman yan eh. Kaya nga si Khabib nag-retire eh. Yeah. Pwedeng ganun. Kasi alam niya yung peak niya, nakamit niya na. Alam mo yun. Pwedeng ganun. Pwede rin hindi niya sineryoso dahil underdog talaga. 7-1 underdog. Ang laki nun pare. Ang laki nun. Kaya Pag titignan mo, tanginang yung mukha lang. Tayo talaga yung UFC para talagang masusurprise ka every single time. Every time na manonood ka talagang di mo alam yung mangyayari. Lahat ng pupustahan mo, baliktad. Lahat ng ina-expect ng tao, baliktad. Ang boxing, ang possibility na makapasok ang isang underdog, medyo maliit. Pero ang UFC kasi pare, isipin mo yung energy na ginagamit mo. Sumisipa ka, nag-grapple ka, sumusunto ka. Siyempre, mas maraming energy ginagamit mo. So yung possibility, tsaka yung mga possibility na pwede kang manalo, malaki talaga. Kung ang ginawa ni Adesanya nun sa ending, yung parang all-out war, malamang baka nakahanap pa siya ng knockout punch kay Strickland eh. Pero hindi. Parang inisip niya. Hindi ako magtataka. Siguro inisip niya, lamang na siguro ako sa points. Hindi niya alam na knockdown siya nung first round. I don't think so na. Round 1 para segundo. Parang 20 seconds lang yan. Hopefully hindi na sila mag-rematch. Hopefully wag nang pumayag si Strickland na rematch. Maghanap si Strickland na talagang money maker. Kasi yung performance na ni Adesanya, napaka-disappointing man. Disappointed pa nga pare si Tito Dana eh. Disappointed din pare. Grabe parang hindi siya. Alam mo yun?
Pero anong ni-expect mo pare? 11th time ka nang nag-depend ng belt mo. Siya yung 3 pinakamatagal. times a year siya Actually, mas matagal. Lumalaban. Actually, mas matagal siya kumpara kay Habib. Ilang beses man nag-depend si Habib? Pare, papakita ka na. Ma-out of ano lang ako. Mm. Starter kit. Pare, ang lupit, oh. My eyes, my... Tinamad ka nang bumaba. Nakalimutan mo, pare, kung di mo lang alam, sa ilang oras na ay aking kaarawan. O nga, no, puta. Advance pare. Ah. Pero, Pero, salamat, pare. hindi yun- Ikaw hindi yun una kong bisita, pare. pare hindi yun importante kasi pag in-upload mo to, ilang buwan na nakalipas. Promise, tatapusin ko tong dalawa. Tol, Ha? pangatlo. Nasa 18 pa lang tayo, pre. Na, yung 19, hindi ko pa, nasa YouTube na, hindi ko pa lang pinapublic. Nalagyan ko ng thumbnail, description. Tsaka, Okay. Kamusta naman ang birthday mo, pre? Ano naman plano mong gawin? kung matatanong, magtatrabaho ako. Welcome pare sa birthday ko nung nakaraang. Tangin nang yan, pinaka-highlights ko lang, bumili lang ako ng cake tapos Kailan yun na ba yun. birthday mo? Naka Kailan ka 7. birthday? Naka 7 pa. Naka-7 ka ba? Tangina. Ba't parang di ko pa... What? Wala ka kasing Facebook no? Messenger lang. Hindi, meron na akong Facebook pare. Meron nga tayong Facebook page, di ba? Ba't di kita nakita sa notification ko? Anyway, pare, happy birthday sa'yo, pare. Salamat, tol. Salamat. Ano, Hindi parang mo ano lang sinabi, hindi ka man lang nagpasabi, hindi Ano, ka tol? man lang nagpahagilap. Tol, sinabi ko rin sa asawa ko, gusto ko lang parang normal na araw lang. Dahil yun naman ang pakiramdam ko nung araw na yun, parang gumising lang ako ng isang Thursday. Tapos, Thursday lang. Pero di mo alam kung gaano ka kaswerte. 45 years ago. Tol, 42. Ay, sorry. Di mo alam kung gaano ka kalaki. 42 years ago, para sinilang ka. Imagine mo sa dinami-dami ng moodstruck na nakakarera mo. Tol, Ikaw yung jumakpat. Tol, ano lang yun eh. Pag sinabi mong ganun, ano yun eh. Paano ba sabihin? May kinalaman ng swerte, pero walang kinalaman dun yung personal choice. Kasi nung nag-iiyot yung mga parents natin, wala ka naman dun pa. Wala, parang ano eh, parang may siguro in a certain way on how my life turns out. Yeah, pwede kong sabihin na I'm a bit lucky, pero at the end of the day pa rin. Kumbaga parang pag pinagninilay-nilayan mo yung buhay mo, eto na ba talaga yung gusto ko? Eto na ba talaga yung kung bakit ako nag-i-exist? Alam mo pa rin yung tinatanong mo kung ano yung purpose mo rito ba? Hindi mo ba yun? Your Kasi- purpose Yeah. is to reproduce. Yung kagaya ng pag-reproduce pare. Hindi naman yung purpose. Natural yun eh. Scientifically, ginawa tayo para mag-produce ng tao. Alam mo pare, ano? Sabi mo, at sabi mo na, Hindi tol, may certain instances na lahat ng hayop, before silang mamatay, hindi naman kadalasan, pero karamihan, ang instinct nila pare, maglabas ng similya. Kasi in the last draw of breath, gusto nilang mag-produce. Kasi ano yun eh, naka-imprint na sa DNA natin na kailangan nating ipasa yung genes natin sa iba. Na-imagine mo yun pare, kunyari ikaw, nung panahon nung samurai era kunyari, tapos nasintensyahan ka ng kamatayan, tapos pupugutan ka ng... Hindi yun yung pinaka-worst part pre, ang pinaka-worst part nun, pagpugot ng ulo mo pare, the last thing na ginawa ng katawan mo pare, naglabas ka na, nakaload ka pare, tapos ang huli mong naisip ko, tapos sana maka-backshoot pa ako. Kahit man lang millisecond. yeah, pero I mean, swerte, di ba? Na mabuhay ka. I mean, ang odds daw nun is 1 billion to 1 eh. Naman. Di rin. Billion to 1 pare. Ang tao sa buong mundo ay 7 billion. Yung ads mo pare, nilampasan mo na. Yeah, I mean, billion to 1. Alam mo yan? Ang 1 in a pinapaliwanag, siguro kasi parang pinapaliwanag mo, yung certain consciousness mo na meron ka ngayon, yung consciousness ni Jake, na kung paano mo magi-exist. Kumbaga yung sugal na yun, ano eh, parang yung consciousness ko ba as Jake, sa 1 billion to 1, meron ba akong chance? Parang ganun yung sinasabi mo, di ba?
Ganun. Pero, ano ba tawag doon? Yung nabubuhay ka ulit? Pinapaniwala ng mga reincarnation. Pero in a certain sense, pare, pag namatay ka, nire-reincarnate mo yung buhay mo through your children eh. Kasi sila yung DNA copy mo, DNA copy ng mga anak mo. Who knows, pare, kuwari ganito. Kasi wala namang makapagpaliwanag ng tungkol sa consciousness ng tao eh. Kumbaga, parang brain function natin yan eh. Pero pag namatay ka, nilagay ka sa lupa, tapos yung lupa pare, tumubo na may halaman. Technically, yung DNA mo, nakamarka na siguro dun sa halaman. Tapos kinain ng isang tao yung halaman. Cycle of life, no? Tapos yung halaman na yun, pare, nag-travel sa katawan niya, nakipag-sex siya sa isang babae, nakapag-produce. Siguro pare yung DNA natin, pare, halo-halong DNA na kung sino-sinong naman. Sa palagay ko. Kasi, yeah. I mean, siguro may genes tayo, may mga DNA tayo nila, pulapu, yung hindi tayo mismo, alam mo yun. Pero, nabubura kaya, nare-reset kaya yung DNA na yun sa dinami ng generation na patong-patong na DNA? Hindi, no? Hindi. Kasi may parang app na matitrace mo yung mga ancestors mo. Yeah. Ang sabi nga nila, ano eh, So, para lang siyang patong. Sasabay hindi siya nabubura, no? Oo, pinapatungan mo lang na kumakapal yung lineage mo. Other than that, pre, kumbaga parang ano. Ang nakakalungkot nga lang, kung sakasakaling mag-exist ka ulit sa ibang katawan, may pares ka pa rin bang consciousness? Yung kumbaga na, yung alam mo yun, parang yung mga certain story na naririnig mo na may kakaroon ng deja vu na, alam ko itong bahay na to ah. Alam ko meron akong 3 anak dito nung unang panahon. Alam mo yun, yung mga ganong certain memories. Ewan ko, napanood mo na yung documentary ng isang bata na alam niya na parang, Daddy, parang dito, ako, dati akong pilot, my name is blah blah blah, tapos dito nag-crash yung plane ko, yung pangalan ng plane ko nandito, asawa ko dati si ganito, may aso akong ganito, dito ako nakatira. Tapos ang dami niyang alam sa plane. Yung parang nag-reincarnate siya, tapos parang may tama siya somewhere, barrel or something. Tapos may balat doon yung bata. May balat kung saan siya natamaan or So, sobrang nag-crash super or something. coincidence yan, pare. Tapos, parang too good to be true story ah. Totoo ba yan? Oo, totoo. Documentary, pare. Ewan ko totoo, pero kung totoo, ang lupit. Kasi yung bata doon, tinuturo niya, diyan ako nakatira. Yung asawa ko, kilala niya yung aso nila, yung shota niya nung bago siya mamatay, yung crash landingan niya, alam niya, kung sino yung co-pilot niya. Tangina niya, alam niya lahat, man. Paano may papaliwanag yun? Siguro in a certain Sa sense. bata ng 3 years old, pare. 3 years old. Nagbabanggit na siya ng mga plane. Dad, this is a plane. This is like this. This is how this operate. Pag binabanggit mo ganyan story, parang super coincidence na sa isip ko parang, posible kaya yun? Yeah. Pero pag isipin mo, tangina to, scripted to. Pero kung totoo, kung sakali man totoo, ang lupit kasi hindi lang siya eh. Maraming bata. Parang yung sinasabi na parang from 0 to 3. Doon parang lumalabas yun, kung ano man yun. Yung parang nare-resurrect yung namatay ng tao before nagre-reincarnate sa katawan ng batang yun. Alam mo yung pelikula niya, no? Ni Keanu Reeves, yung The Last Buddha. Hindi. Ang istorya ng pare, naghahanap sila ng bagong naman tawag dun sa parang head monk ng Himalayan. May tawag doon. Ang leader nila. Yeah. Yung leader nila pare, ang paniwala nila is reincarnation siya ni Buddha. Yun yung paniwala nila. Pero ang mangyayari nung pre, magbibigay sila ng iba't ibang mga gamit na pagka hinawakan ng isang tao, ano kasi yung property raw yun ng namatay na monk eh. Tapos, ang nangyari doon pre, is isang Asian tsaka isang puti pare ang pinagpipilian. So,
Ano yun si Keanu Reeves ang bida. Nakalimutan ko kung anong The Last Buddha, parang ganun. Parang lumalabas na in a certain para kang na-reincarnate ulit sa isang katawan. Tapos natatandaan mo yung mga bagay na importante sa mga material na bagay. Kuwari, ito sash ko to. Ito damit ko to. Tapos yung bata, nagkakaroon siya ng mga certain fervent dreams tungkol sa... Magandang pelikula na yan actually. Nakalimutan ko, The Last Buddha, parang ganun. Yeah, ganun, di ba? Maganda rin yung mga ganun. Pero si Buddha is like known. Pero yung iisipin mo na, magsasabihin niya, for example, yung pangalan, Michael Johnson. I was Michael Johnson before that. My And then- plane crashed here. This is the date that I died. My co-pilot, my pet, my girlfriend back then. Talagang, what the fuck? Hindi, Nung pinanood ko yun, tinanong ko yung anak ko eh. Nak, what are you before? Nothing, Dad. Nothing. ang tawag sa kanila, mga Tibetan Buddhist monk. Hanap nila pa rin susunod na Dalai Lama. Kilala mo ba Parang, yun? The Dragon Slayer, gano'n. The Chosen One. Parang ganon. Tapos may mga gamit yung naunang Dalai Lama na pinahawak nila. Tapos dalawa silang pinipili, isang Asyanong bata at saka yung puti. Tapos yung puti, siya yung may pinakamalapit na possibility. Tapos si Keanu Reeves yung bida ron. Ang role ni Keanu Reeves, siya talaga si Buddha. Keanu Reeves ang Buddha. Budang ina naman. Ang dami-dami magbubuda siya pa. Pero I mean, parang pinaportray niya lang. Si Ano Buddha. yun pelikula yung parang unang panahon na hindi pa usang woke. Sanay pa ang mga tao pare na lahat ng roles pinoportray ng mga puti. So, nito na lang naman na nito na lang naman nagiging totoo sila pare sa sa tawag mo ito, sa character. Dahil napapansin na sila Minsan kina-cancel pa yung pelikula nila Yeah, iba na mga kasalanan si shout out kay Kuya Dean po siya. Bad trip siya nung naging black si Captain America eh. Like, what the fuck ano yun? Hindi naman si Captain America yun pare. Si Falcon yun. Nagkataon Falcon lang na niya, yung... I mean, ba't mo papalitan ng character? Which is Hindi nga siya freaking hindi nga siya Falcon. tinawag na Captain America. Falcon pa rin siya. Captain Falcon. Yun. Nangyari parang gusto na kasi mag-retire ni Steve Rogers as Captain America. Pinasa niya ngayon sa isang tao na parang pakiramdam niya na pwedeng mag-handle ng mantle ng Captain America. Pero In a sense, kaya niya kayang buhatin yung Thor's hammer. Masyadong natripan ang karakter ni Captain America. Not unlike nung mga bagong release na comic book ngayon. Kasi pag pinoportray mo si Captain America, para siyang si Superman pare. Yung masyadong goody two shoes. Walang flaw. Diba? Pero yung Walang Captain flaws. America ngayon na pinoportray ng Marvel, medyo malapit sa katotohanan ng pagiging tao. Hindi. Please like and subscribe. Hindi nanggaling. Hindi nanggaling sa bibig ko yan. Score muna tayo, pare. Hindi, pre. In a certain sense, nakikita ko rin kung bakit ganun. Dahil feeling ko natapos na yung contract ni Chris Evans as Captain America. So it's gonna be weird kung mag-introduce sila ng bagong actor as taking up the mantle of Captain America. Kung nalabas yung Captain... Nangyari ba talaga sa comics yun? Kasi, di ba, parang pina-follow din nila na kung ano yung nasa comics eh. Hindi. Ngayon kasi ang comics may sinasabing MCU, yung Marvel Universe ang sinasabi. Ang Marvel Universe, iba-iba. May universe na ganito, may universe na ganyan, may universe na si Spider-Man, may totoong maraming kamay. So, ibang universe yung Captain America sa film, ibang universe yung tinutuloy sa comic ganun nila book. ginawa para pwede lang ibahin. Naniniwala ka ba ron, pre? Sa multiverse? Pare, meron sa ibang multiverse ngayon na gumagawa ng podcast na katulad natin pero hindi tayo. Naka-costume din sila pero hindi ganun. Meron din pare sa isang universe na nagpa-podcast tayo tapos meron tayong 7.2 million na subscribers.
Tapos ang ginagawa lang natin, nangungulangot lang tayo for 15 minutes. Tapos, content. Isipin mo ganun kababaw ang maging content sa other universe, multiverse. May, Ano kaya itsura na kaya natin sa ibang multiverse, no? meron siguro Kasi tayong version may natin. iba-ibang universe yan eh. Yung mga cyber universe, caveman. May mga parang before Christ universe, mga alam mo yan? I-portray natin, Dinosaurs pare. age. I-portray natin. Ano yung conversation natin pagka caveman universe? Oh. Katuting ko muna dun si Laila. Oh. Oh. Gamitan mo ng malaking batuta. Batutain mo sa ulo. Okay. Sige. Hindi mo siya pwedeng bengayin ng Kumakati yung tiyan ko. Kumakati. Kuha hindi ka mo ba siya to? pwedeng benggahin hangga't hindi mo siya binabatuta. Siguro nangyari yun. Nangyari yung mga ganun, no? Caveman age kasi. I mean, parang monkey. Pero siyempre, nag-aaway-aaway din mo ngayon kasi siyempre, yung pagiging alpha pa rin, nandoon pa rin since the dawn of time, di ba pare? Wala Nandun namang yung pagiging alpha, pre. alpha. Gawa-gawa lang natin yun. Hindi, pero I mean yung parang magiging leader ng isang group kahit caveman ka pa. Alam mo yan? Ang problema pare kasi sa leader of the pack na sinasabi, it changed gradually. Parang hindi ka pwedeng maging top dog forever. Wag na natin tawagin alpha, tawagin natin top dog. Parang yun yung mas malapit doon. Kaya nga lang, yun nga yung para ka maging alpha, kailangan talunin kung sino yung alpha. Alam mo ba parang it doesn't necessarily mean na ang alpha sa isang pack ng wolf ay lalaki. May maraming pagkakataon na babaeng wolf ang alpha. Sa wolf. Siguro sa mammals lang siguro dahil ang mammals parang mas malaki. Hindi naman mammals, sa primate na sinasabi. Mga lalaki talaga na male na King Kong. Kasi genetically mas malaki tayo. Mas malaki yung buto natin. Mas heavily built tayo pagka nagde-develop tayo ng muscles. Diba? Pero it doesn't necessarily mean na alpha. Kasi ang problema kasi sa alpha, ano yun eh? Isang status hindi mo pwedeng hawakan forever eh. Yeah, kaya hindi mo naman, I mean, nothing lasts forever talaga. Pero I mean, siguro lang may mga alpha in those days. I think 100%. Alam mo yung parang leader. Pwede mong sabihin ganun. Pero syempre, isipin mo ng panahon ng caveman, pare. So good! Isipin mo, pare, panahon ng caveman, bukod sa mga wild animals, may iba't ibang tribo ka pang kalaban sa territory, sa pagkain, sa mga babae. Tapos nung unang panahon, ang possession nun, feeling ko pare walang nun eh. Walang sinasabi na na monogamy. Parang everybody fucks everybody. Tol. Sigurado yun. I mean, yung mga caveman dati, they don't act like we are. Hindi sila ganun ka-aware sa mga... Aware sila pare. Nagkataon lang na primitibo nga lang talaga yung, way of thinking. Ganun sila wired. Kasi isipin mo, may technical na pag-iisip sila para gumawa ng tools, kung paano gumawa ng fire. Sila rin na nakadiscover na pag niluto mo yung karne, pare, mas madaling kainin, mas madaling i-process sa stomach, mas may lasa, di ba? Sila rin yung nakadiscover, pare, ng kung paano pinipreserve yung karne ng mga mammoth. Alam mo ba yun? Yung binababad nila sa lake para hindi mabulok agad. Dahil isipin mo para mag-hunting ng isang mammoth, pare, at makapatay ng isang mammoth, hindi isang araw lang malamang na na proseso. Na hunting. Pare, isipin mo gaano kalaki ang mammoth, pare. Mga 4 times bigger than an elephant yun, pare. Sabi mong 4 tayo, pre. Ang laki nun. Pre, ang mga Neanderthals ng unang panahon,
Stocky sila na tao, malalaki katawan nila, pero hindi sila matatangkad, pre. Maliliit na tao sila. Ikumpara mo yun sa laki ng mammoth, pare. Tapos ang gamit mo lang, spear. Gawa sa bato. Can you imagine, pare? Masaksak mo yan, pare, ng 20 times. Mag-aantay ka siguro ng mga 6 na araw bago mamatay yung man. Siguro binabantayan nila yun, no? Sundot dito, sundot doon. Hanggang sa maubusan ng dugo. Or Kasi- gumagawa ng trap or something. Kasi pare, isipin mo hindi mo yung mapapatay ng isang hit lang. Yung laki na yun, yung 4 times na ng elephant. Yung elepante nga, pare, shotgunin mo. Hindi na mamatay ka agad. Teka lang, Problem, pre. So, hawak wala si Jake, no? For some reason, meron ako napanood na video. Tapos tong video na to, parang pinag-uusapan yung about mindset. Ano ba pwede kong sabihin tungkol doon? Babae ito na ang sinasabi niya about yung poor mentality mindset, parang ganun. Na sinasabi niya na instead na magreklamo ka at mag-demand ka, gawa mo na lang ng paraan ng sarili mo. Which is, para sa akin, parang ang daling sabihin, lalo na pag marami kang choice. Lalo na pag pinanganak ka sa isang pamilya na, kumbaga, hindi ka naman namumroblema for the most simple stuff. Yeah, I get your point. Pero at the end of the day, parang nakakabobo pa rin pakinggan yung opinion mo. Holy shit, man. Hindi ko alam kung ginawa niya yon for content or para sabihin ko ano yung meaning niya. Pero I guess lahat ng tao ngayon, kagaya namin, na pag tinapatan mo ng camera ang mukha, pwede na namin sabihin ang opinion namin kahit gaano ka stupido. Well, yeah, tama siya in a certain manner na minsan kailangan mo talagang dumiskarte. Pero minsan, yung mga bagay na kagaya na lang ng inflation, ng kawalan ng trabaho, ano pa bang mga factor sa pwedeng humila sa'yo? Pinanganak ka sa isang super below level ng poverty line. Feeling ko pagka may ganong kang klaseng instances, hindi mo mapipigilan sa sarili mo na na maisip na, holy shit. Nung pinanganak ako, parang yung game ng buhay, rig Parang I was born to fucking lose. Kita nung gawin ko. Minsan ayokong isipin, pero malamang yun yung rason na kung bakit karamihan ng tao sinasabi niya, kumakapit ako sa patalim kaya ginagawa ko to. Which is, hindi mo pwede sabihin na excuse kasi binigyan ka ng isang sitwasyon na sa isip mo hindi mo malampasan And technically, isa ako dun sa lucky enough na hindi lang nabigyan ng pagkakataon. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na kung saan mas madaling makakita ng oportunidad. Pero hindi ganun ang lalo na sa bansa natin. Minsan, alam mo naman for a fact na may mga certain na tao na hindi sila academically skilled. Pero streetwise, they're very, very good. Pero hindi nila kasalanan yun Kasi namulat sila na unang panahon, mas importante ang street wisdom. So, babae na yun. So, ko lang sabihin, okay yung ginawa mong video, pero Sensya na pare. dito natatapos ang 1-minute rant ni Kuya Ryan. Yun. Nag-rant ako. May isang babae na naglabas siya ng video about nakalimutan ko anong klaseng mindset yun parang fucked up mindset. hindi parang sinasabi niya parang dapat hindi raw tayo yung parang parang mahirap mindset, parang ganun yung tawag niya. Sandali, hinahanap ko kung ano yung tawag niya doon parang sinasabi niya na dapat iniiwasan daw natin yung mahirap na mindset. Hirap na mindset is what could it be? Sinabi niya ganito na imbis na reklamo ka ng reklamo, you have to focus on yourself. Gawan mo ng paraan kung ano mo yung problema mo. I agree to that. Pero minsan may mga certain na tao na pinanganak sa isang sitwasyon na
Wala sila ng wala sila ng choices na meron ng kagaya mo. Pero marami rin taong umaahon sa ganong sitwasyon, di ba? Hindi ko naman sinasabing imposible, pero hindi ko rin sinasabing madali. Oo, hindi Yeah. naman talaga lahat madali. Ito sabihin ko para sa mga audience natin, ang mga bata. Walang madali sa buhay. Tandaan nyo yan. Kailangan nyong mag-sacrifice. Kailangan nyong mag-suffer. 'Di ba? Para sinabi ko si Batman pare namatay. Kaya siya naging Batman. Hindi, tol, ganito na lang. Isang example na lang. Marami naghirap bago nila makamit yung gusto nila. Hindi madali. Sa tingin nyo ba yung mga artist na yan sa Hollywood, lagi silang nag-work every freaking day, every hour. Minsan pa nga, wala silang masyadong pahinga eh. Ito sila Elon Musk, sila Jeffrey Bezos. Kala nyo nagpabanjing-banjing lang sila. Lahat naghihirap, lahat sila nagtatrabaho every freaking hour of the day. Kaya Hindi, yung pero- sabihin na, wala akong motivation. O sige, putang wala kang motivation. Diyan ka na lang. Magtrabaho ka, magbayad ka ng tax, at mamamatay ka na lang nang wala kang nagawa para sa mundo. Wala kang nagawang maganda para sa mundo. Hindi Para sa naman yun yung pamilya mo, sarili hindi mo. naman yun yung hindi naman yung hassle tsaka grind ang problema. Ang problema kasi pag pinanganak kasi isang situation, parang nasa below poverty line ka. Na ang choices mo is parang between maging hold-upper, prostitute, carnapper, o killer. Parang, o drug dealer. Parang, anong klaseng choice yun, pre? Alam mo yun? Kailangan mong gawin. Parang Maging yung the mga tao best, sa maging the Africa. best hold-upper ka, pare. Para may sabi, komedyante, mga taga-Africa, mahirap nasa mga desert, doon nakatira. Sabi niya, send ng mga, yung mga donation na to, galing sa mga donation shit. Sabi, hindi pa rin sila umuunlad. Ang gawin nyo kasi, magdala kayo ng parang isang truck. Tanggalin nyo sila doon sa desert. Dahil wala kang wag mong ilagay yung sitwasyon mo sa isang place na wala kang source. Kailangan mo lumipat. Kailangan mong mag-adapt. Kailangan mong umalis doon. Kung mag-boat ka, mag-train ka. Alam Yun mo na nga yun? ganito nga, pare. Isang istorya, pare, totoong nangyari to. May isang babae, yung nanay niya, prostitute sa Olongapo. Tapos nung pinanganak siya, kasi pinanganak siya na hindi naman talaga gusto ng nanay niya na magkaanak pa. So parang malaking burden siya. Minsan sinasabi ng nanay niya na, pag nahirapan tayo, tapon mo na lang yung bata. Yun yung sinasabi The nanay fuck? niya. At the age of 14, pare, pumunta sila ng Manila, binenta siya sa kasa. At the age of 14, pre. Mm. Luckily, may isang kamag-anak sila na binili siya sa kasa before siya mapagsamantalaan. So, kumbaga, ano yun case-to-case basis, pare. There are certain instances na madaling sabihin na, okay, lumipat ka, umalis ka. Pero pag may certain na ganun kang klaseng sitwasyon, anong gagawin mo, pre? Limited ang pwede mong gawin. Wala pang sumusuporta sa'yo. It's not like here, pare, na pag nahirapan ka humanap ng bahay, the government will help you. Pagka minamaltrato ka ng magulang, the government will help you. Wala tayo nun, pare. Kaya nung napanood ko yung video, parang andali kasing sabihin kasi para kang nakatayo sa mataas na trono mo habang nile-lecturean mo sila na hindi kayo dapat mag-isip na parang mahirap. Hindi naman nila ginusto yung pre. Sabi ko nga siya pare about yung pinanganak tayo. Wala namang may gustong ipanganak tayo sa ganung klaseng instances. Wala rin naman nagsabing ipanganak nyo kami. Kayo tong iyot ng iyot tas labas na labas ang bata. Nila, utang na loob mo na iangat din ang buhay nila. In the first place, walang kinalaman ng magulang sa pag-unlad mo dahil drive mo yun eh. Pangit pakinggan pre, pero gusto ko sana sabihin sa mga tao na umuunlad sa buhay tapos wala naman na itulong ang magulang nila. Fuck them, man. Mag-impake ka, sabihin mo, Pabil. Tapos tumawag sila, okay, black kayong lahat.
Tingnan nyo na lang ako sa Instagram habang nagta-travel ako around the world. Follow nyo ako sa Instagram. Yeah, pero, yeah. Hindi kasi para minsan Pag mga ganang sitwasyon talaga, I think the best way talaga is minsan minsan kasi nagigets ko yung marami namang paraan para umiscape ka sa lugar na yun I mean, kung talagang hindi ka ganun, ang problema kasi pare, yung iba, walang honor, ewan ko, parang walang sentido common na, syempre, pag ikaw nasa ditch, nakatira ka sa ditch, syempre gagawa ka ng mag-iisip ka ng parang paano ako makakalis dito? Ano ko yung mga option ko? Diba? it has nothing to do pare sa sa sentido common. Kasi minsan pagka ang tagal mo na sa ganung sitwasyon, yun na yung mundo mo Yun na yung kumbaga parang circulation ng buhay mo Ganito na lang pare, isang example na umunlad pero hindi rin nagtagumpay sa buhay. Si Pablo Escobar pare. Mm. One of the richest na na drug kingpin sa buong mundo. Pero para sa kanya, hindi yung pera ang pinaka-importante kasi buong buhay niya pare, puro diskarte yung ginawa niya. Yung it comes with the excitement, it comes with the fast life, cars on women. Yun yung gusto niya pare, yung power over other people. Mm. Parang ang pera it just comes on Pero galing siya sa mahirap na pamilya, di ba? Oh, tol, pero hindi ko alam kung ano paano mangyayari. siya umangat siya, at least. Hindi pare, situation na lang. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero sa isip ko, kung ako, nag-worth ako ng almost $250 million dahil lang sa kabibenta ng drugs, tigil na ako, pre. May $250 million na ako Kaya bunuin ko yung yung kaso nga lang, pag life yung binigay sa'yo, pas lang ka. Hindi tol. Titigil na ako. Lahat ng connection ko sa gang, puputulin ko na, tol. Pwede ako mabuhay sa ibang bansa ng anonymous ako, $250 million. Jeez, man. Pero hindi, kasi you must always remember, hindi naman dahil sa dami ng pera na nakuha niya. Ano yun Yun yung lifestyle niya, pare. Drug kingpin ako Boss ako ng ng cartel Ako yung head honcho na sinasabi. Yun yung buhay ko Maski nung small time criminal ako, head honcho ako Di ba? Pero yun yung example na rin na from rags to riches, di ba? Kumbaga yun kasi yung pwede naman siya parang maging parang sabing maging legal ang trabaho niya pero hindi niya parang ginawa Parang pre. maging Jeff Bezos siya. Oh, maging mag-traffic siya ng mga goods. Pwede niya naman gawin. Saan ka makakita pre, nanalo siyang congressman pero hindi pa rin siya tumitigil magbenta ng droga. Drug kingpin pa rin siya. Nanalo ang congressman ng Medellin. Jesus Christ, man. Pero kasi yun parte na ng DNA mo yun yung kinalaki. Yung nga sinasabi ko na na parang parang sinasabi mo na either you have it or you don't. Yeah. And then, ang sinasabi ko yun, para baguhin yung sarili mo, you also have to reform your personality. Ika nga. Yeah, tama ka doon. Tama ka doon yung parang either you have it or you don't. Pero nagkataon lang talaga si Pablo Escobar, kahit gaano kasama yung ginawa niya, he was good at what he do. Alam mo yun? Yeah. Pero ang problema rin kasi pare, yung choices niya, minimal lang din pare, mahirap na bansa ang Medellin. Isipin mo pare ngayon, para maging drug king pinakagaya ni Pablo Escobar, makikipag-compete ka sa libo-libong mga kababayan mo. At lagi kang tumitingin sa kaliwat kanan mo. Yeah, in a sense. Sa'yo. Pero yun nga sinasabi ko na. Totoo yung sinasabi mo na yun nga, it's either you have it or you don't. Yeah. If you don't have it, just stay there and deal with it. Pero kung talagang nasa iyo yung urge na gusto mo talagang lumipat, kailangan mong gawa ng paraan para lumabas sa sitwasyon na yan. Feeling ko pa, yung mga bagay na yan, it comes also with the sinasabing timing and opportunity na sinasabi. Kung marunong kang tumingin ng oportunidad, ang next mong gagawin, humanap ka ng timing. Yun, gawin nyo. Kasi ito mga advice namin Itong mga advice namin, kailangan yung tandaan to. Unnecessary advice. Unnecessary advice. Which totoo itong nga sinasabi namin. Kala nyo,
nagtitrip-trip lang kami. Totoo tong mga sinasabi namin para sa inyo rin to. Mga fans natin in future. Mm. Choo! Hindi, pero nung napanood ko kasi yung video, parang may punto rin naman siya. Pero at the end of the day, kagaya na lang ng mga may hirap na tao na humihingi sila ng pagbabago sa gobyerno. Huwag mo sabihin huwag nilang gawin at mag-focus sila sa sarili nila. Kasi ang tao, may karapatan silang mag-demand sa mga taong nagpapatakbo ng bansa. Kasi yun ang trabaho ng isang demokratikong bansa. Patakbuhin ang lipunan. Ngayon, kung ang lipunan hindi naman napapatakbo ng maayos and everyone is just out for themselves, kaya mo silang magreklamo kasi karapatan nila yun eh. Kasi at the end of the day, pag nanalo yung pinaglalaban nila, ikaw rin naman magtatamasa. Anong gagawin mo? Tatameme ka na. Gusto ko sana magpasalamat pero ang pangit ng mga sinabi ko. Pero good for you guys. Ayun yung sasabihin mo. Kaya yun, nakaka-bad trip lang talaga. Lagi kong iniisip yun. Lagi ako nababisit. Kahit sino, matagal na itong sinasabi ng matatanda na kahit sino ang putang inang umupo sa Pinas, hindi magbabago yung Pinas dahil lahat fucking selfish. Man. Lahat. Sa dinami-dami ng donation ng mga bansa, pare. Ano pa ba yun, may mga naghihirap sa Pinas na hindi natutulungan ng mga maliliit na barangay mayor? Meron pa rin pamilya na walang libreng parang kahit man lang green card or something. Tol, Sa Makati may ganun. Speaking of Makati, hindi na Makati yung Makati, Taguig na. Sa Okay. ibang topic yun. Sabay may ibang probinsya na may privilege na ganun. I think talagang ng Pilipinas, kaya talagang hindi uunlad at hindi maaabot ng tulong nila ng mga charity ngayon yung mga mahihirap na kailangan tulungan. tol, kung pupunto natin without getting very political, you must always remember, nakaramihan ng mga ninuno ng mga politician natin ngayon, natin silang slave ng mga tao na nagkolonya sa atin. Ang nakakatawang isipin, yung transformation from slave into a tyrant, parang mabilis. Kasi isipin mo nung slave sila ng mga kolonya, nakita nila kung paano pinatakbo yung bansa. Nakita nila kung anong tinamasa ng mga Espanyol nun. So naisip nila, pag turn na namin, puta, ganyan din gagawin namin. Isipin mo pre Pinasa sa generation by generation. Kasabi ko nga siya parang problema sa atin systematic eh. Kumbaga, sinet up tayo to lose eh. Nung pinanganak tayo pare na nakaset up Ganun ang buhay talaga. natin to lose in life eh. Ganun talaga, sinet up talaga. Kala nyo aksidente. Lahat ng nangyayari is planned. Is planned. Planado yan, kaya tayo nasa baba. Kasi marami tayo. At onti lang sila. Yun na nga Kaya eh. sila Kasi kaya ang pang-control nila sa atin ngayon is pera. Pag wala kang pera, wala kang say, wala kang trabaho, gutom pamilya mo, kailangan mo lang magbayad ng tax, may enough ka lang salary. Pag salary mo, magbabayad ka ng kung anong shit na bumili ka ng kotse, bumili ka ng ganito, sabay in the end sa kanila din pupunta yung perang yun at iikot lang sila ng iikot. Hindi nila kailangan mag-slave at ikulong eh. Gumagamit na lang silang parang tinatawag na pera. Yun ang bagong whip ng modern age Sipin mo pre, society. hold upper sa mga pagka na-hold up ka ng 2,000, na-hold up ka ng 5,000, pero hindi ka nagagalit sa isang politiko na ninakawan ka ng 250 million. I find that really amazing, man. Gusto nila yun eh. Gusto nila ng gobyerno ng mga ganun, mga diversion, pare. Yung mga Well, parang... Yan na nga yung sinasabi nila na Sancho Art of War pare. Divide and conquer. Ang isang society na divided pare, never yan lalaban. Gusto nila yung parang yung ginawa ng mga Romans sa Greeks, 'di ba? Pinag-away-away nila yung ganto, yung ganyan, sabay pinatay nila yung mga warrior, pinatay nila yung mga alpha, 'di ba? O kaya may mga warriors, tinira nila yung mga kamoteng lalaki at yung mga woman. Okay, let's go. Sinakop na lahat. Ganon din ginagawa nila sa Pinas. Muslim hates Christian. May ano ba 'tong may left, may right, may dilawan, may pink may dilawan, may
Perdehan, may LQBGD, may kung ano-anong diversion para mag-away-away tayong lahat. Habang sila, meron lang silang parang may printing lang sila, may print. Eh, Okay, magkano kayo ipiprint natin ngayon? 500 million. Okay, sir, okay na. 500 million coming up printing. Chug, 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 chug. Yun, binibigay natin yung buhay natin. No? Yun ang nakakatawa eh, na hindi, ang problema kasi sa society natin, sanay na sanay tayong kinakahon ang idea natin sa iba't ibang grupo, idea ng liberalismo, idea ng pagiging makakaliwa, makakanan, pagiging konserbatibo at kung ano-ano pa. Without even thinking pare, ang utak ng isang tao masyadong komplikado para ikahon mo sa isang klasifikasyon eh. Alam mo yan? Yeah, gusto lang nila kasi power. Gusto nila kontrolin yung buong tao. Hindi na kasi pera pinag-usapan natin. Para yung mga corrupt na official, ewan ko ilang milyon ang kinikita niyan. Siyempre, nag-i-invest siya ng 20 million pare. Hindi na sa pera sa power pare. Kung paano nila kontrolin, doon na lang sila parang alam mo yung parang addiction, parang dopamine pare. Yun yung parang gustong-gusto na nila yung power na yun Man, totoo naman kasi yung pera hindi nila parang na lang nila yun yung pera yung pang paano nila parang equipment o kaya weapon para sa gamitin para enslave lahat tong mga Pinoy natin. Kailangan din natin, boto kasi tayo ng boto. Huwag kaya kayong bumoto. Election, huwag kayong lumabas. Pagkulong kayo. Boboto kayo sabay dadayain din. What the fuck? Yeah. Magkulong kayo, manood kayo ng pad namin. Huwag na kayong bumoto. At least may matututunan kayo kahit paano. Kasi isipin niya, ito sinasabi, ito na-experience ko to one time nung nag-18 ako. Yung kapitbahay ko, tinanong ako. Based on experience na to guys, hindi to haka-haka. Tinanong ako ng kapitbahay namin. Bumoto ka ba? Hindi. Ay, tanga, sabi sa akin. Hindi mo ginagamit yung karapatan mo. Paano magbabago buhay sa Pilipinas kung hindi ka bumoboto? Inisip ko, boto kayo ng boto. Wala naman nagbabago. Powers lang ng powers ang buhay natin. Sino kaya yung may gumagawa ng kalokohan natin? Hindi ba? Alam mo ba ang classification ng insanity? Ano? Is to do the same thing over and over again and you're expecting different result. Yan ang classification ng insanity, pare. Ngayon, isaksak mo yan sa pag-practice mo sa boto. Nagusto mo ba yan, pre? Well, kung si Manny Pacquiao ang nanalo, pare, I think umunlad yung Pinas. Tol, isa ka rin sa nagpa-practice ng insanity. Hindi, which is kung tutusin, dapat kung meron na sisihin yung mga bumuboto, boto kasi ng boto eh. Ayan, kung sino-sino tuloy na upo na si Raulo. Hindi nyo gayahin, election, nasa bayan ko, nanonood ako ng porno. ang pinagkaiba natin, like and subscribe guys, like and subscribe. ang pinagkaiba natin, manalo man o matalo yung bata nyo, ako may napala ako. Ewan ko kayo. Like and subscribe, guys. Like and subscribe. Kasi kung isipin mo, pre, yung sinasabi natin, siguro, meron naman sigurong matapat, mapagsilbi, at makatao na politiko. Pero nasaan yun, pare? Saan nag-i-exist yun, pare? Kasi kung titingnan mo yung mga politicians natin, ang pinanggalingan nila, para saan lang naman pinanggalingan natin? Galing sila sa pamilyang Pilipino, galing sila sa institusyon na Pilipino, galing sila sa eskwelahang Pilipino, universidad na Pilipino, nagtrabaho sila sa kumpanya sa Pilipinas. Pares lang din natin, pare. Sabi ko nga siya, it just means one thing, pare. Ito lang ang kaya nating i-produce, pare, na klase ng mga tao. Garbage in, garbage out. Yun lang yung kaya nating i-produce. Galing mo nga eh. Ganun tayo kasing. Nagiging sync na tayo para episode 21. Bakit mo kasi ako pinag-rant, pre? Ayoko nga mag-rant eh. Gusto ko ngayon eh. Gusto ko yung mga rant mo eh. Masama loob ko nitong huling linggo eh. Parang hindi na, pero ang gawin nyo lang is lumipat kayo lahat ng Denmark. Huwag kayong bumoto, man. Hindi, huwag kayong bumoto.
At ang gawin nyo, lahat kayo mag-revolution kayo. I think revolution. Yung kasi yung I think problema, pre. revolution is the key, pare. Yung kasi yung problema, hindi natin naranasan kung paano talaga yung totoong magutom. Kagaya na nangyari sa mga Meksikano nung nagkaroon ng giyera sa kanila. Kagaya sa Africa. Hindi natin naranasan yun eh. Kagaya na nangyari sa Kagaya na nangyari sa Cuba, pare. Ang Cuba, pare, ang corruption sa kanila gara pa lang kagaya sa Pilipinas. Nagsawa na lang yung mga tao. Ang problema lang kasi doon, pre. Pag ang tao masyado nang napagdamutan ng maraming bagay. Pag may isang siraulo na nagsabi na, babaguhin ko yung buhay nyo, pagpapatayin natin lahat ng mga politiko na yan, tapos magagawa tayo ng ibang, without even thinking, yung nagsasalita na yun, pare, hindi yun self-aware na tao eh. Bukod sa stupid yun, ano rin yun, pre. Yung nagko-command din para sa kanya. Hindi, pare, dangerous na tao yun eh. Tingnan mo na lang, Dangerous pare, talaga yun. ang binoto natin, pare, isang killer as a president. Gaano ka out of the blue yun, pare? Yun yung kwalifikasyon mo na magli-lead ng isang bansa. Siguro sinabi lang maiba naman, tangin boto natin to. Tingnan natin kung ano mangyari. Which is may nangyari, pero talagang massacre. Well, I think, hindi pa rin meron akong talaga, kaibigan, hindi no, pa sabi rin niya. talaga yun ang solusyon eh. Yung massacre Meron kasi, ako- yung drugs meron ganun pa rin sa Pinas eh. Mahal na nga lang daw. Hindi na mababago ang paggamit ng tao ng drugs. Simula pa nung unang panahon, nung wala pa tayong gobyerno, tribo-tribo pa lang tayo. Maski sa ibang bansa, lahat ng tao gumagamit ng drugs. Gumagamit sila ng drugs para kausapin ng Diyos nila. Gumagamit sila ng drugs para gamutin yung mga sakit nila. Kumbaga parang yun eh, hindi mo na matatanggal yung parte yun, pare. May isang teorya nga sila na tumaas ang level ng pag-iisip kasi kumakain tayo ng mga hallucinogenic na halaman. Kaya medyo naging mataas ang awareness Creativity. natin. Yung creativity natin naman. O makapag-mushroom nga sa Hindi sa mo na open. sinasabi nila kasi ang drugs, yun eh, yan dyan ang pinanggagalingan ng krimen. Hindi mo kailangan ng drugs para pumatay ng tao. Pucha, yung naging presidente nga natin, di man nagda-drugs yun, mamamatay tao. Yun lang talaga yung pag wala kang morals talaga, pag wala kang pag wala kang discipline, wala kang morals, wala kang honor, ganun yung mga hindi mo makontrol yung emosyon mo. Kaya may mga school shooting eh. Yung mga ganyan eh. Yung tatay nga nung bago natin presidente, numero 1 kriminal at magnanakaw eh. Mamamatay tao rin. Hindi rin nagda-drugs yun, pare. Pero, diba? Lupit. yung mga sinasabi ko, gusto nyong bawasan ang krimen sa Pilipinas. Resolbahin nyo ang kahirapan sa Pilipinas. Pero syempre, hindi nyo gagawin yun kasi walang pera sa pagresolba ng kahirapan. Eh. Hindi kayo kikita. Hindi kayo yayaman. Money. Yeah. Madaling sabihin, war on drugs. Pero ang totoong problema is the war on poverty. Hindi natin inaano yun. Sa dami-daming nagdo-donate na charity, pare, hindi pa rin natapos yung anong ginagawa na itong mga hayop na charity na to. Since 18-something pa 19-something, yung mga charity na hindi pa rin na-solve yung mga gustong isolve ng charity yun, pare. Sa tagal ng mga perang umiikot sa mga hayop na yun, hindi pa rin natatapos. Ito ang nakakatawa, pre. Ito ang nakakatawa, pre. Bago ako pumasok sa certain politics, may dapat may qualification ka. May certain educational attainment ka. Sinasabi nila, tapos ka lang ng high school, pwede na. Pero at the end of the day, kailangan may certain academic excellence. Pero ang problema, karamihan ng mga binoboto nyo, almost kalibel lang din namin kung paano mag-isip. So, ngayon yung sabihin sa akin na paano nga naman talaga ulad ng Pilipinas kung pareho. Kasi ang gusto natin, gusto ko siyang iboto kasi nakaka-relate siya sa akin. Fuck that, man. Imagine mo pag ikaw yung naupo sa pwesto niya, ano kayang gagawin? Di puro kabulastugan lang din. Hold on, mga kababayan namin, at sit tight. Makinig kayo, huwag kayong makinig sa news kasi hawak din nila yan. Yeah. At hold on, sit tight and wait for the restart. and wait for
At panood lang kayo ng pod namin para Yeah. ano kayo Yeah. ng mga Hanggat hindi pa nila pinipindot yung red button, manood na kayo. manood na kayo. Kailangan nyo mag-subscribe, like, and everything. Habang Yung, hindi pa huli ang lahat. At yeah, yeah. kailangan nyo lang maging open-minded, maging Hmm? resourceful, magkaroon kayo ng maraming options in the future para makawala kayo sa kung ano man yan, mag-TikTok kayo, I don't know. Pero kailangan nyo umalis. Kailangan nyo mag-level up. Kailangan nyo parang sa game, kailangan nyo mag-level up. Diba? Kaya nga afford namin ni parang Jake magsayang ng oras para gumawa ng pod dahil in a certain way meron kaming ginagawa para meron kaming stability sa buhay namin. Boring ginagawa namin pero binibigyan kami ng stability sa buhay. Kung ikukumpara ko sa ibang trabaho, I would say upgraded siya. What do you think, parang Jake? Semi-upgraded para sa akin, pero Yeah, may semi-upgraded yan. may level pa rin kailangan. Hindi, pare, Hindi ako na satisfied kung nasa may tawag doon, pre. ako ngayon. Ang tawag doon, improvement. Improvement, kailangan kong mag-improve pa. Yeah. Kung saan mga aspeto kung kailangan improve para sa sarili ko at sa mga pamilya natin, di ba? Alam mo ba Which is parang ganun walang pa rin ginagawa nila. Alam mo ba parang walang Tagalog na aspeto? Di ba aspect yun? Oh, pero wala talagang Tagalog na aspeto. Aspeto? Mm. Okay Parang lang gawa-gawang salita lang siya. Na tinanggap na lang natin. Aspeto yan. Pero sa totoo wala sa bokabularyong Pilipino pare walang aspeto. Oh, what the fuck? Oh. Lagi kong nasa news, nasa dyaryo, yung mga aspeto, di ba? Di ba rin nung nag-aral ako niyan sa PUP, tapos nung ginamit ko siya, sabi ng teacher ko, 3 beses mo nang ginamit ang salitang aspeto. Tumingin ka sa bokabularyong Pilipino, walang aspeto. Which is totoo, wala ka talaga aspeto. No way. Yeah. I-search mo What the pare. fuck? I-search mo sa internet kung may aspeto. Search natin yun mamaya. Pero, yan, lumalagpas na tayo sa mark natin, pare. Oy, puta, nakalampas rin tayo. Ang tagal mo kasing umihi, pre. Iihi ka lang. What a nice pod. Parang feeling ko half. Yeah, half-hearted natin tong ginawa pero dahil napansin ko naman medyo ready ka ngayon. So, yeah. And then napansin ko yung aura mo pare, yung aura at ang energy mo ready ka ngayon. Okay. Kala ko kasi may napansin ka eh. And then, so I would say I would think it like that. At gusto ko lang sanang sabihin sa mga totoong revolutionaryong Pilipino, tuloy nyo lang ang laban. Wake up. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Yeah. Kailangan nyo magsama-sama, magrevolusyon. Lahat ng warriors sa Pinas, punta kayo sa isang place, magrevolusyon kayo. Yun lang yung paraan. Hindi nyo naman kailangan Pag nabaliw ang lahat ng Pinas at may isang parang tumayong kung sino man o isang grupo na ma-march forward against kung sino mang kabulshitan. Tol, hindi mo naman kailangan Hindi mo naman kailangan pare ng Hindi mo naman kailangan mag-rally para mag-revolution. You can do your own revolution on your own small way. Pwede kang Okay, paano? Yeah. Pwede kang kunwari, nagtatrabaho ka sa restaurant. Nakita mo, kilala ko 'to, senador 'to. Duduruan ko nga pagkain. Yo. Balahura tong tao na 'to eh. Lagyan ko nga ng sauce ng map tong spaghetti niya. Mga ganun. Ito yung may-ari ng Camellia Homes. O sige, lagyan natin ng extra dinik-dik na ipis. Pwede kayong pumunta sa bangko. Pagpunta nyo ng bangko, lahat kayo, kuwari, 3 million na tao, punta ka sa bangko, tapos suotin nyo yung pinakamaganda yung damit. Tapos i-withdraw niya lahat ng pera niya. Hindi, umanap kayo ng meeting, tapos maupo kayo ron, sabihin nyo, kailangan ko mag-loan ng mga 25 million dahil gusto ko sanang magtayo ng palaisdaan na sa gilid ng palaisdaan may karerahan ng kabayo.
Isipin mo yan, parang 25 million yan, inubos mo ang 5 to 10 minutes na oras ng isang trabahante sa isang bangko para lang sa nonsense business proposal mo. Isipin mo yung 10 minutes na napatigil mo ang trabaho ng sangkaterbang bangko. Nakita mo kung anong damage yung nagawa mo nun. Hindi sila naging productive ng 10 minutes. Ayun. Ayun ang pinaka magandang gawin. Mga solusyon na Or, sinasabi namin. pare, ni nagtatrabaho kayo sa call center. Lahat kayo nagtatrabaho sa call center. Sabay-sabay kayong umihi sa CR. Ayun. For 10 minutes. 10 minutes kayong wag maging productive. Tapos pag sinabi nila na, bakit 10 minuto, ganito karami kagad ang di nagtrabaho? Sabihin nyo na alam ko na you're fucking with us. Gusto sana na iparamdam that we could fuck with you. Fuck with us more. Tingnan natin baka umaba yung 10 minutes. Imagine niyo kung anong klaseng power ang meron kayo as a group. Pero ang problema kasi is, nga nila ni Sancho divide and conquer. Hindi tayo naniniwala pare na together we stand, divided we fall. Para sa atin, every man for himself Kailangan nating itigil tong kalokohan na to at magkita-kita tayo ulit sa next pod. Yeah, maraming salamat and we would like to say thank you sa pagsama sa amin sa isa na namang bagong episode ng Kwentuhan Dako with Kuya Jake and Kuya Ryan. Yeah, and hope to see you in the next pod. Peace out, yo. Peace out. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Two, one, let's go!